Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! Welcome to OFW Journeys, ang channel kung saan tayong mga ordinaryong OFW ang bida. For this episode, ang pag-uusapan naman natin is we are going to define the basic stock market terms. So, para ma-familiarize kayo, since you are just beginning your journey into stock market investing, so I aim to give you like a background lang or a basic or a description of the basic stock market terms para mas maintindihan nyo, especially kapag mag-uumpisa na kayo in your stock market journey or if you will start listening to like yung mga stock market analyst and all those things. Pero mas complicated pa yun. Ito, basic terms lang talaga to get you started into your stock market journey. So, first, words. Bid and ask. So, I put the definition from Investopedia. Yung Investopedia, very useful yan. Yan ang aking go-to site pag meron ako mga investment term question or mga hindi ko maintindihan, pag may mga pinapanood akong mga um, analyst na nag-uusap tungkol sa, yun nga, stock market investing or investing in general, economy, magandang puntahan yung Investopedia. Okay, so yan yung definition ng bid and ask. So bid, yung bid naririnig natin yan sa mga auction, di ba? So, yung, kunwari, una sabi niya, 10 pesos. And then, susunod yung isa, 15 pesos. Yung isa, 20. So, kung sino yung pinakamataas na bid, sa kanya ibibigay yung item. So, ganun din yung bid sa stock market. Sa stock market, pag bibili tayo ng stocks, so nagbibid yung mga buyers ng highest price na kaya nilang bilhin yung stock. Yung ask naman, yun naman yung lowest price na willing yung mga sellers na ibenta yung stocks nila. So, ngayon, pag nagkaroon ng match, nag-match yung yung bid price and yung ask price, doon na magkakaroon ng sale ng stocks, ng selling. So, yan, nakikita nyo example sa Banco de Oro Universal Bank, Unibank. So, yung price na highest silang willing na ibayad is 132.60. And yung ask naman is 133.30. Pero mas marami yung willing magbayad ng 132.60. So, nag-give in naman yung mga nagbebenta. So, yun ang naging ending price natin. 132.60, which is higher than the previous month. So, yun lang basically yung bid and ask. Next word, stock ticker. Stock ticker is, for sure nakikita niyo yan, kunwari pag nanonood kayo ng mga business news, business channel, ganyan. So, may makikita kayong mga letters and numbers na lumalabas na umaandar doon. So, it's the same thing. Eto, ano na kasi close na yung market nung kinuha ko tong stock ticker na to eh. Pero this is from Call Financial. So, yan, yung first letters sa pinakataas, yan yung stock code. So, like yung FNI, yan yung Global Ferronickel. Tapos, food, hindi ko matandaan kung ano yung food. And then, FPH, yung First Philippine Holding. So, yan yung code ng stocks. Next is yung ending price nila. So, sa Global Ferronickel, 2.82 yung ending price. Yung next naman na number is yung volume, kung gaano karami yung nabenta. And yung, yun nga, close na kasi yung market tsaka date. Pero pag hindi pa siya close, ang lalabas dyan, sino yung buyer, yung stockbroker na nagbenta and yung stockbroker na bumili ng stocks.
So, yan lang yung ticker. May iba-ibang form din. Yung iba naman makikita natin may maliit na arrow pataas, ibig sabihin tumaas yung price. Pag green pala, ibig sabihin tumaas yung price. Nag-end siya ng mas mataas kaysa sa previous day. Pag yung yellow, equal lang siya, same lang yung price as the previous day, and pag red, bumaba siya compared sa previous day. Outstanding shares, third term. Outstanding shares, yan yung overall shares ng isang company. So, included dyan yung restricted shares na tinatawag nila na pag-aari ng mga officers ng company, ng mga insiders, and then yun nga institutions, yun yung mga companies din or maybe mga fund managers or companies na nagma-manage ng funds na bumibili din ng stocks, yun, mga institutions and individual or retail investors, which is tayo yun, mga individual investors. So, pag inad mo yan lahat, ang tawag doon sa collective na shares na yun is outstanding shares. So, important yung outstanding shares kasi maraming financial metrics na kinakalculate para tignan kung kumusta ba yung financial standing ng isang company na ginagamit sa calculations yung outstanding shares. Kaya, importante na alam din natin yan. Next is float. So, ano ba yung float? Masarap siyang pakinggan, parang banana float. Pero, ibig sabihin yan is the number of shares that are available for trading a particular stock. So, di ba meron tayong tinatawag na outstanding shares? Lahat ng shares yun. Pero, hindi lahat ng shares na yun is tinitrade sa market. So, yung float is yung outstanding shares less restricted shares. So, equals yung float. Ibig sabihin, yun nga yung naka-float sa market na tinitrade ng institution or retail investors. So, ito, sample. Ito information na to, makikita natin to sa Philippine Stock Exchange. Hanapin nyo lang yung company, sa listing ng companies, and then makikita nyo na lahat ng information doon. Yung outstanding shares, even yung float level, kagaya itong PLDT. Yung outstanding shares niya yan, 216 plus million. And then, yung kanyang free float level is 42.12. So, magandang indication yun na kumbaga maraming shares na naka-float sa market na tinitrade. So, at least, mas liquid siya. Next is blue chip. So, naririnig din natin yan na mag-invest tayo sa blue chip companies kung investors tayo. Kasi para less yung risk, although sa stock market, risky pa rin. Pero pag nag-invest ka sa blue chip companies, mas less yung risk. And pwede ka pa maka-earn din ng dividends. So, alam naman natin kung ano-ano yung mga, more or less kilala na natin kung sino ba yung mga malalaking companies sa Philippines. Sino yung mga may-ari. Alam natin na, kunwari, yung SM. So, it's a blue chip company. And then, sino rin may-ari ng, ano pa yung companies na hawak ng SM, ng owners ng SM, di ba, yung Banco de Oro. So, isa rin siyang blue chip company. So, yan lang yung blue chip. Maganda na, lalo if we are just a starting investor in the stock market, mag-stick muna tayo sa blue chip companies. Kasi para kahit bumaba taas, volatile yung market, bumababa yung prices, minsan, pag ang hawak mong company is blue chip company, mas safe ka. Na kahit hawakan mo muna siya, alam mo na hindi basta-bastang malulugi yung company. So, eventually, makakabawi rin. Next is penny stock. So, penny stock usually defined siya as a stock selling less than 1 peso. So, yun. Siyempre, pag mas maliit, meron din namang mga penny stock companies na pag pinag-aralan nyo, okay rin naman, maayos din sila. Pero merong iba na hindi masyadong maganda.
talaga yung company. So, ingat-ingat tayo. Usually, yung mga traders, yan, nagte-trade sila ng penny stocks kasi mas maliit mas mabilis yung makakabili ka ng mas marami, volume, and then pag binenta mo, pwede kang kumita agad, pwede ka rin namang malugi agad. So, dapat 'pag magte-trade ka, marunong ka na talagang tumingin ng mga charts. And yung penny stocks, ang problema rin sa penny stocks minsan, hindi siya masyadong liquid kasi walang masyadong nagte-trade diyan sa penny stocks. Minsan wala. So, 'yan, minsan puwedeng mangyari, ayan, sa iRemit kunwari, puwedeng mangyari na no trade kasi walang gustong yung price nakita natin, 'di ba, 0.57. Ang laki ng difference ng asking price sa selling price, sa bid tsaka sa ask. Yung difference nga pala ng bid price tsaka ng ask is spread ang tawag do'n. So, ang laki nung spread. So, walang willing na magbenta ng amount na 57, ayaw naman ding bumili ng amount na 0.67. So, walang trade na nangyari. So, minsan 'yan, mahirap lumabas sa position mo na tinatawag. Kunwari 'pag nakabili ka ng penny stock ta's gusto mo na siya ibenta, may chance na hindi mo agad mabenta, hindi ka agad makalabas sa price na gusto mo. So, 'yan lang yung risk ng mga penny stock. And then, siyempre, stock index. 'Yan yung definition naman from Wikipedia. An index is a stock index measures the performance of the stock market or a subset of the stock market. So, sa atin, yung Philippine Stock Exchange Index natin, it's composed of 30 companies. So, yun yung mga biggest and most active companies sa Philippines. Sila yung kasama. So, pag bagong investor din kayo, maganda na mag-stick kayo dun sa ah, included sa stock market index. Kasi, ano yan eh, kumbaga may mga metrics din yan, may mga qualifications bago sila isama dun sa index na yun. Tapos sabi nga sa definition natin, it can also be a subset of the stock market. So, sa Philippine Stock Exchange, actually, merong index din ng mga dividend yield index na tinatawag. So, yun yung mga companies na consistently nagbibigay ng dividends and mataas yung binibigay nilang dividends. So, pwede nyo rin yan makita sa Philippine Stock Market na website. And, yun nga, index din siya. Makikita mo yung company. So, pwede ka rin mag-invest doon para kung ikaw ay bagong investor, para nag-earn ka rin ng dividends. Kahit bumababa yung price sa market, ikaw, pwedeng kumikita ka pa rin ng dividends. So, yan yung stock index. And ito, maririnig nyo rin to lagi. Bull market. Bull market is the condition of the financial market in which prices are rising or are expected to rise. So, bakit daw ba bull yung ginamit nila? Kasi daw, yung yung bull kasi kung paano siya lumaban or i-attack yung enemies is, 'di ba, inaano niya yung horn niya, parang pataas yung pag-atake niya using his horn. So, parang gano'n, pataas. So, pag bull market, ibig sabihin, pataas yung market, optimistic yung mga tao. So, meron ding mga terms na iba pang made-derive dyan sa bull. Bull market, pwedeng sabihin bullish. Yun nga yung sentiments ng mga tao na optimistic sila, tataas yung market. Tapos, minsan tinatawag ding bulls, yung mga bulls o yung mga tao na ang sentiment nga nila is maganda yung market, natataas yung market. At ang kabaliktaran naman yan is bear market. So, yan naman yung pababa yung mga prices, medyo negative yung mga tao pagdating sa stock market na feeling nila mas bababa pa. And bakit daw bear ang tawag? Kasi yung pag-attack ng bear sa enemies niya is, 'di ba yung pawn niya, swipe down.
That means, yun nga, yun yung palatandaan nyo. Ibig sabihin, bear market, pababa yung market. And then, yun nga, madederive sa words na yan, bear market, bearish. So, ibig sabihin nun, yun nga, negative yung sentiment, bababa yung market. Tapos sila, yung mga tao na ganun yung sentiments, ang tawag naman sa kanila is bears. So, they're referred to as bears. And ito, this is our last word for today. Words or term, peso cost averaging. So, pag sa US naman, papakinggan niyo yung mga analyst doon, sabihin naman nila, dollar cost averaging. So, ano ba yung cost averaging? So, based on the term itself, mag-a-average yung cost mo. So, ibig sabihin lang nun na consistently, you will invest a certain amount sa stock market regardless of the price. Kung mababa siya, pasok ka ng same amount of money or it's up to you. Pag feeling mo mababa, you want to invest more, pwede mo dagdagan. Tapos pag medyo mataas, pasok ka pa rin ng money consistently. And then eventually, mag-average out yung yung cost ng stocks. Kumbaga yung price ng stock mo, yung average price ng stocks mo is mag-average out. So, eventually, in the long run, investing ang ano natin dito, pinag-uusapan. So, in the long run, tataas pa rin yung stock market. So, at least kapag lagi ka nagpapasok, ma-average out yung price mo, pwede mong ano pa din, kumbaga, mas mataas pa rin pwede ka pa rin kumita sa stock market. Although ngayon nga, ngayong mga panahon na to, medyo mababa ang market, maraming mga bearish, maraming mga bears na maraming indicators na magkakaroon daw ng recession and all. So, we don't know kung bababa pa yung stock market. Ngayon, index. Pero, it is a good time to start investing na habang mababa siya. Pag bumaba, dagdag ng invest. Eventually, pag umayos na yung economic situation, babalik din yan. Tataas din siya ulit. So, kaya consistently, if we are long-term investors, let's make use of peso cost averaging. So, yon for now. Yun muna yung ating mga terms, stock market terms na i-share ko sa inyo. And hopefully, malinaw yung explanation ko, naintindihan nyo mabuti. And kung meron pa kayong mga gustong malaman or mga gustong topics na i-include natin dito sa ating channel, inform nyo lang ako. And baka kayo mismo, meron kayong interesting stories as an OFW, comment lang kayo below para I will reach out to you and maybe I can feature you the channel. And yun, thank you for your time. I hope you will like and subscribe this channel. And sana i-support nyo ang channel natin na to. And see you again in our next episode. Bye!